Hi, hello, mabuhay! So, panibagong Sabado, panibagong chikahan na naman ang bigay ng Kalambag sa inyo. So, magandang hapon sa lahat. So, another Sabado na naman yung binigay sa atin na mabigyan tayo ng another opportunity na magchika-chika. Kasama ko yung no other than yung mga kasamahan ko sa Team Kalambag. So, ayan, Mm, kamusta ba yung mga manonood natin ngayon, especially samahan ko ngayon, na walang iba kundi si Kuya Akim. So, a quick mm, recap ng nakaraang na pag-usapan natin. Yung last episode is patungkol sa International Friendship Day. So, mm, ayun. So, kami mm. tayong Tsa- kaya nun ba Kuya Akim and Oo, unfortunately yung nakasama natin time is wala sila ngayon for some instances exactly. siguro yung mga Mm, personal ganon. oo. So for Kasi ilan sa now, kanila I have no, actually no, si ilan sa Kuya kanila Akim. is, actually ilan sa kanila is, ayun, may importante pinuntahan, may tawag neto, yung iba is nagkasakit sila, but still we will pray for them, no? At di naman naiiwasan na may mga ganun talagang instances once we are in this industry talaga na di maiiwasan na may mga ganito. Just like ngayon sa NCR, no, na kumagupit si Bagyong Karina. So sana no, sana naman po lahat ng, of course, Marikina Bayan, kung saan man kayong parte ng NCR po sa Luzon ay naway ingat po kayo palagi and keep safe always, no? Para sa ganun ay, of course, saan kung makakabangol din tayo. Ganun tayo mga Pinoy, tawag nito, yung talagang, yung resilience, nandoon talaga. It's because once you are resilient, there's no matter how brave you are, as long as kaya mong lampasan, no? Kaya mong lampasan yung mapagsubok sa buhay kasi that's life, no? Hindi tayo mabubuhay kung wala tayong pagsubok, and that pagsubok So will ayun, helps us sa to mga become more kasamahan namin resilient. diyan sa NCR, yung naging biktima sa I hope no dapat yung ano nila dapat ano na sila walang feel ko next Monday Mm-mm. is pasukan. Unfortunately, may bagyong nga. So Mm-mm. iba nga na um na ano na may yung tubig pumapasok na sa mga tahanan nila. And nakakasadya pero thankful na lang kami dito sa Mindanao, hindi kami masyadong Mm-mm. nadadaanan ng bagyo. And ayun sa mga kasamahan namin, hindi naka-attend today, kagaya lang ni Elisha, ni Martina, di ba? Eh supposedly Mm-mm. kasama namin sa ayun. So Kuya Akin, kamusta ka naman throughout 1 week na kasing lumipas? Continue to fight for it. And of course, no, I am very happy, no, that this August, ang daming opportunity na papasok. So, abangan natin yan. And pangalawa, tawag nito, of course, pasok ka na rin namin sa August, no, sa iyo. Of course, tama, magka-schoolmate pala kami ni Rhea. Ka-schoolmate pala kami ni Rhea, ayan. So, see you sa August 12, no, and of course, no, I'm so excited to be in that day, and ayun lang. So, keep up the good work, and of course, God bless us all. Laban lang tayo, guys. Kaya natin yan. So, alam ko ngayon na I'm very excited sana talaga that yung topic natin ngayon is somehow talagang naging traditional sa Kalambag. How many years noon na, kung babalikan natin last time, how many years na sineselebrate natin itong linggo ng musika, itong music month day natin, no, na talagang, of course, no, meron pa tayong na guest na isang al, ni na Mr. Almosera. Meron din sila na guest na isang musicians. And currently, no, ayun, it's because of some instances nga. So, but we will continue that because music is, is very diverse. And of course, last time, no, si Ate Donna Riz na gabi ka hectic yung topic namin that time about music. So, keep it up that, no. So, ayan. So, ay, alam naman natin lahat tayo may mga kanya-kanyang paboritong music, may kanya-kanyang kinahihiligan na mga kanta, mga, of course, may mga ina-idolize tayo mga singers, gano'n, based sa mood natin. So ngayon ngayon talaga Rhea, ang mood ngayon at ano yung parang ano, song of the day mo today. Oo, kasi may mga gano'n may mga song of the day tayo na nagpapa-good vibes sa atin, gano'n. Hindi ito eme-eme, but it's a reality na once we listen in music,
gumagaan yung loob natin. So ikaw, Rhea, ano yung song of the day mo ngayon? Mm-mm. So kanina parang ano na yung gising ko hindi siya the usual time. So ayun na, nagising Oo. ako sa sa Bini yung Buhay ID Karera. So parang doon started the day. Kasi parang nasasakop tayo ng Biniverse ng Bini ngayon. Kayo sa Bini, marami silang mga Mm. members. I think members sila. So yung kanta na yun is it's not just for being a fan ng Bini. Pero it is truly a tagos sa puso na kanta yung Buhay ID Karera. So kung sa feeling mo dito sa field mo, hindi ka hiyang dito, maraming naging successful, and sa'yo parang feeling mo napag-iiwanan ka na, laging isipin na yung Mm-mm. buhay natin, Reyra, may mga kanya-kanyang path ang Lord para na Mm-mm. doon tayo magbibigay ng atensyon, di ba? Mm-mm. Siguro hindi natin time ngayon, pero time will come. Yun na nga Oo. din. And I'm happy na um, sa pamamagitan ng mga music, na buboost yung confidence natin, and maraming nabibigyan ng inspirasyon, hindi lang ako, siyempre maraming mga Pilipinong nakikinig sa mga music, hindi lang sa Mm-mm. music ng Bini. Marami din tayong mga Mm-mm. OPM singers Mm-mm. na talagang ang aim nila sa musika is magbigay ng inspirasyon at lesson sa Mm-mm. mga tagapagpakinig. Ikaw naman, Kuya Akim, ano Mm-mm. yung music? Actually, kaninang umaga, actually, kaninang umaga, no, yung kanta ng We Are the World ba yun, yung Tiramisu Cake? Tiramisu Cake, ganon. Oo, kasi ano no, tawag nito, parang nakaka-good vibe siya din. Of course, i-TikTok ko yan mamaya or later. No, kung may time tayo, oo. Kasi ang ganda parang somehow hindi mo naintindihan yung song, but tawag nito, hindi, nakakapag-alang ng loob mo, ganon. May mga ganon instances, no? But after doon, of course, may nangamusta sa akin kanina, friend ko, and of course, no, I listen, actually, nasabi ko to last time doon sa friendship day ngayon tungkol sa all about friends, yung feel special, of course. Kasi nga, lalo na't ngayon, may tawag na, may tawag tayo, meron tayo yung, of course, yung bagyo na dumaan, bagyong Karina, no, and currently nakita ko kanina na, of course, kahit hindi nila kaano-ano, kahit mga kababayan lang ayon, the spirit of bayanihan is present. No? Na may maraming tumutulong, ganon. Kumbaga, they make you feel special, no, despite those, kasi kasi mga Pilipina, no, ganon tayo Korean, kumbaga, ng tibay-tibay talaga natin. And as well as, no, doon natin napatunayan na kumbaga yung mga Pilipino is hindi sila nag-iiwanan despite of those ups and downs, best and kumbaga sa hirap at ginhawa, still they keep on fighting pa rin. So, yung nakagalang mga musics no na talaga. Of course, salute, no? Yung kanina napanood ko rin yung kanina sa tag nito yung Little Mix, no? Yung salute nila yun. At saka nung what do we call Oo. that? Yung power. I got the power. Oo. Ayun, no? So, para sa iyo naman O yung syempre actually nabanggit natin kayo na yung mga songs of the days natin. So, paningin mo ba ano ba yung goal ng music para sa buhay ng mga kabataan ngayon? Ikaw, siyempre kabataan ka, ano yung role ng music sa buhay mo? So bilang mag-aaral na kabataang mag-aaral, siguro yung very goal ng music is to inspire, 'di ba? Mm-mm. Magbigay kasi kung aral lang, kung mag-inspiration lang yung natin, marami tayong mapagkukunan nandiyan sa eskwelahan, nandiyan sa mga magulang natin, Mm-mm. Mm-mm. industry na gumagawa din ng paraan, 'di ba? Ma-inspire yung mga marami tayong mga singers kagaya na lang kay Lea Mm-mm. Salonga, Oo. nag-compose ng na patungkol sa mga kabataan.
Sino pa ba? Mm. Um, so kagaya ng sinabi ni Kuya Akim kung gender inequality yung pinag-uusapan, nandun yung salute, 'di ba? By Little Mix, salute and Mm. power. So I've got power. So, bilang babae, I've got a power. So marami talaga yung goal na um yung ginagampanan ng music is very essential talaga siya. Especially yung mga kabataan ngayon, mag-aaral ng disiplina ng musika. And ayun, parang nagiging ano ko din kasi yung music kapag naglilinis, 'di ba? Oo. Naglinis, hindi kapag start kung hindi tayo makakapaghanap ng magandang soundtrack, 'di ba? Before tayo Mm. maglinis. Okay, approve ba? Ganyan ka ba din kapag naglilinis? Mm. Ganyan din ako kapag during yung ambience ng kusina, ganun. Magpapamusic ako. Mm. Sometimes, pamusic ko para kapag kumukuskus ako ng lababo, ganun. Parang napapajump lang, gano'n. Ikaw Mm. naman, Kuya Ak, Mm. tayo. Same question po din. Yes, oo, no. Nabanggit mo kanina tungkol sa gender equality. Of course, inclusivity, nandyan yung song of course, ni Lady Gaga na Born This Way. Alam niya lahat, no? Oh, there ain't no other way. Char. Hindi ako marunong kumanta, sorry. Ayan, so, ayun, isa yun sa mga ano na. Tapos, of course, isa mo rin kayo na inspiration sa school, no? Ewan ko lang anong ibig sabihin ng inspiration mo na yan. Sino ba yung tinutukoy na inspiration sa crush ba yan? Oo, kasi nga, alam natin, first day of school. Of course, first day of school. Ayun. Meron yung iba is talagang, may tawag ito na, ano ba tawag nun? Galing sa breakup. Tapos, parang, bigla ulit, titigil yung mundo nila. Char. Oo. Yung parang yung kanta ni Maki sa Dilaw, no? Ikaw ay dilaw. Actually, last time, no? Parang naging ano ko rin yan. Parang naging song of the week ko rin yan. Kasi one time kasi, I think this last week, yung kasama ko ay, yung kasama ko yung crush ko na, no? Elementary crush ko something. Tapos, ayun, namasyal kami. Yung silang dalawa, ganun. So, parang, Gusto mo, Kuya? ikaw ay dilaw? Oo, gano'n. Oo, may mga gano'n. Nakarang, stress ako that time, pero yung magkasama kami while walking doon sa Capitol, gano'n. So, ayun, parang, then, sinabayan pa talaga ng tugtog na yun, na parang pinatugtugan din doon sa province. So, ayun, parang, gano'n. Oo, parang, nakakaano siya music talaga is nakakadala siya ng emotion talaga, no? And of course, aside from that, no, sa mga advocacies natin, of course, I really love the song of isa rin sa way ng music is that to express what is happening in our society. Kung makikita nyo guys, yung mga songs ni Clock9, no? Nasabi ko yan last Oo. year, no? Yung mga songs ni Clock9, just like the Sirena, it talks about the discrimination against LGBTQIA+ community. Nandyan yung nag-a-abroad sila. It talks about yung mga nangyayari, mga usual na nangyayari sa OFW, they sacrifice everything. Ang ending sila rin yung parang, ayun, napahamak. Of course, meron din tayo yung Magdalena. Yung Magdalena means yung yung mga prostitutes, no, na tawag nito, na hindi naman nila ginusto, but they have no choice because of the poverty that exists in our country. Of course, yun naman yung mga songs ni Kakay. Mali tayong sumayaw ka, papagod vibes yun, kasi kumbaga, kahit anong kamalasan, at least masaya ka gano'n. Sumayaw ka, yung parang gano'n na mga terms. Actually, marami pa yan. Yung Hari ng Tondo, oo. Parang, of course, music din, no? Nagpapahiwatig ng kasaysayan, no? Just like actually, marami mga historic musics, no? Sometimes, isa sa nalakas kong Hari ng Tondo ni Kaknay kasi it talks about the history of one person, yung mga kaganapan before sa Tondo. So, ayun yun yung mga nagpapahiwatig yung, of course, emotion ah, ng kumakanta o ano man yung layunin niya. Tsaka naalala mo, Rhea, yung song ni Taylor Swift na Enchanted, yung ibig sabihin nun, alam mo, di ba? Safety. Alam mo, di ba? Ex- Safety. alam mo, alam mo, yung parang message ng Enchanted ni Taylor. Ni Taylor, yung song na Enchant. Ay, hindi. Sige, paki-explain Kuya Akin para malaman ko. Oh. Kaya doon pala sa linya yung iconic line na,
I was enchanted to meet you. Doon pa lang, understandable na parang somehow na ano, it's a confession, no? I don't know sa mga Swifties dito, just comment it down below kung tama ba, no, yung pagkakaintindi ko na pero ni-research ko rin talaga siya na ano. May nakita No, ko parang isang that, source na, ayun, ganun oo, ba? yung parang sabihin lang, somehow na parang, ayun, he's pleasing someone or yung parang ganon na ano, huwag kang ma-inlove sa iba. Ganun, yung parang ganon, no? Parang he's confessing, no? Isa rin sa mga way ganon, no? Yung mga, di ba, kanta ni Taylor Swift, yung mga in love dyan, yung mga heartbroken dyan, ayan. Go lang kayo dyan sa Taylor Swift, no? Oo, no? Tapos, yun yung mga isa sa mga Hindi way ng mga persona. Ha? Ano yan, Rhea? yung Ulitin mo. yung mga taong hindi pa kaya sabihin ng buo, 'di ba, napapadala sila sa mga music, 'di ba? Just like Mm-mm. sa mga ano, mapapashare ka na lang talaga sa mga music. Sinong artist na Kuya Akim yung trending ngayon? Yung kumanta ng Sining, familiar ka sa music na ano na kantang Sining. Ano ba? Nakalimutan ko yung tono eh. Ikaw, nakalimutan ko basta Mm-mm. yun. Oo. Maraming nag-share na patungkol doon sa mga babaeng, ay sa mga lalaking may gusto sa mga babae. Syempre, Mm. nila sa music kasi ngayon parang hindi na tradisyon hindi nawawala unti-unting nawawala yung tradisyon natin sa paghaharana. 'Di ba? Pansin natin si Kuya Mm-mm. Ligaw ngayon sa mga kabataan syempre nawawala na yung kultura bilang isang Pilipino, yung paghaharana na ginagawa natin ay ginagawa ng mga tao noon. But for Mm-mm. now, naging digitalized and high-tech na yung paghaharana, di ba? Isang send mo lang Oo. sa gawa ng Oo. isang lalaki, pa That's true. music. Kung itong natin ngayon yung usapan din namin nila Sir Al, nila Ate Donna at ni Miss Pinky last Oo. anong episode? Sing Out Day. Feel ko, Oo. wala ka nun kuya. Kasi yung naalala ko, apat lang kami noon. So, Oh, yung wala member ako lang nun. noon, yung talakayan namin patungkol din sa mga ganito, kagaya ng sinabi ni Kuya Akin, yung mga kanta ni Glock 9, di ba? Ano siya, parang Oo. nabasa sa mga mata natin, mga Pilipino, na yung ano nang nangyayari sa society natin, ano yung mga nagaganap na hindi maganda. Big Mm-mm. example talaga yung ang tawag nun, yung para sa mga LGBTQI+ na mga kasamahan natin, Mm-mm. yung Serena ba yun? Oo, Piakim. Serena. Oo, Serena. Parang starting noon, nung nirelease niya yung album na yun, nagsilabasan lahat ng mga ates natin, di ba, na Mm-mm. ihin kung sino sila. And nag-start yung, parang that time, nag-start na din yung mga iba't ibang community at ibang Oo. um, mga LGBTQ natin na mga ates, sistiret na ilabas kung sino talaga sila. And papasalamat ako Oo. doon sa mga artist. Open-minded sila kahit si Jack Nine ay isang lalaki, tanyag na lalaki, di ba? Napag-isipan niya Oo. ah, bahagi ano yung nararamdaman at anong dapat ipaglaban ng mga members ng LGBT. And Mm. ano din, it's a big opportunity din sa iba na na-raise yung voice nila kahit hindi nila kaya, yung mga taong handang isiwalat yung katotohanan Oo. tungkol sa ganung issue Mm. through music, 'di ba? Si Glock 9 talaga Mm. kahit rap, Mm. kahit mabilis yung pagkakasalita niya, na intindihan natin ang yung sense ng song. And Mm. uh, eh feel ko marami na ding mga music ngayon nga parang yung iba nga hindi na natin naiintindihan, pero kapag Mm. tumutugtog parang may sense naman. Hindi ko Oo, alam yung sa parang ibang music. kumakalma tayo. Yung Mm. ibang music kasi ah yung iba parang
sobra na yung naaabuso na yung mga bad words, ganun. Oo. Parang may ginagamit na yung music na may patatamaan. Pero para Oo. sa'yo Kuya Akim, deserve ba na kahit OPM siya, 'di ba? May hindi lang naman good yung hindi naman lahat ng music is good yung mensahe. Mm, mm. Need ba natin pa din support yung ganung music kahit Oo. OPM siya. Um, in that situation, no, since I'm a child activist, no. So I think the singer also would consider sino yung target niya na sino yung target niya na makikinig ng song. Kasi even though sabihin natin that music is a form of art, you can express your emotions, your ideas through that music. But sometimes it can cause tawag nito, it can cause a distraction, especially do sa mga bata. If your music has a content of ayun mga bad words, ano ba yan? Ayoko mag-bad words dito kasi ayun. Di talaga ako mahilig mag-bad words So may mga bad words ay mga inappropriate na mga terminologies dun sa song. Siguro tawag nito. Yung role din kasi ng parent dito, dapat alam niya rin kung ano yung pinapakinggan ng mga bata na song. No? It's because song can influence other people, especially mga bata. Mas mga bata na first na-release yung song, tapos may mga inappropriate mga words na nandoon. Siyempre, pag makinggan na yung isang bata, automatically, magsisink in yan sa mind ng isang bata. And ay pabalik-balik na, parang may last song symptoms na siya, and hanggang sa, parang something ma-realize na, ay, okay lang palang mag-bad words ka ng ganon. So, until such time na madadala niya yun until, ayun, kung wala namang proper guidance. I think, lahat naman tayo binibigyan ng karapatan to listen a song. Because that's our rights. Also, everything has its limitation na kailangan consider natin kung sino yung makikinig ng song natin. Sino yung mga may influensyahan natin. Tama ba na gawin ito? Yes, you have a freedom to express yourself, but there's always a limitation. No, na if okay sa'yo yung ganon, okay sa circle of friends mo na may mga music kang ganon, do not bring it anywhere. Kasi di lahat ng tao same ng mindset sa'yo, same ng mindset sa kung sino yung nakikinig ng song. Consider that matters po. Yun yung akin. Yun yung akin. So, sige, go, Kung Lee. Kung ako yung tatanungin, siguro, 'di ba may mga apps tayo na pwede tayong makinig ng mga music like Spotify, 'di ba? Mm-mm. Yung mga diyan, pwede ka namang mag-download ng Spotify kahit walang subscription. So ayun. So may mga music doon na hindi na sa sensor yung mga bad words. Siguro malalaki na tayo na pag naiintindihan natin na ayun, music lang. Pero sa mga kabataan, sabi ng Kuya Kim, siguro sisink in yun sa mga utak nila, anong word yon? Parang Mm. parang parang iba yung word na yun So ganon. Kasi napapansin ko sa mga kabataan ngayon, yung may mga certain music na nagte-trend siya dahil sa Mm. vibe na naibibigay niya. Pero yung lyrics ng kanta hindi akma sa mga kumakanta ng mga kabataan. And Mm. hindi natin mapipilit yung mga bata na yun na huwag kayong makikinig dyan, ganyan, ganyan. Kasi tapos nagpakinggan na nila. Sabi ni Oh. Kuya Akin, LSS na last song syndrome na. And Oh. kumakalat kasi yan, lalong-lalo na kapag may mga friends yung mga bata na yun. And ayun, dyan nagiging part ng ang role ng mga magulang na Oo. if possible talaga bantayan yung mga ano yung nandun sa cellphone ng mga anak natin kasi tayong mga magulang din naman yung sisihin yung mga magulang na ano ba bakit kasi kapag may ginawa kang mali talagang mga magulang mo yung um, parang dun sa kanila ibabalik yung parata. Bakit ganyan? Bakit ganyan yung naging asta ng anak mo? Bakit yan yung Mm. pananalita ng anak mo?
ganyan siya gumala. And ano din naman, parang diyan nagiging challenge sa mga magulang natin na disiplinahin yung mga ganyan. Kasi sa mga, napasin ko lang, yung mga artist ngayon yung nag-discipline ko, kahit paano, hinahanap natin yung beauty, pero yung talagang essence ng kanta niya, pangit. So, ayun. So, Oo. lang din sa mga na be open-minded na lang din. Kasi, hindi din alam, baka papatok yung music mo na ganun, pero pangit yung mga nasa lyrics. Kasi, walang pinipiling ah, sa taste ng mga madla. Talagang Oo. magiging uso yung, di ba, marami tayong mga kanta ngayon na walang sense naman, pero ba't kinakanta? Ba't kinakanta Oo. ng mga kabataan? And sa susunod, mas magde-delve tayo sa mga may mga sense. Yung mga, Mm. pwede lang, yung may mga, talaga, yung parang papatok sa mga Mm. taste ng mga kabataan. Pero Oo. may iba naman na kahit paano maganda yung, yung, yung sense ng music nila, yung kagaya ng, yung iba ngayon, sino ba nga, si Zac Tabudlo. Tama ba? Mm. Oo. Yung mga music niya, patungkol sa love, may mga din para rap din. So maganda yung niya, yung pagkakabuo ng Content. music niya. So Mm. doon sa hindi harmful na mga music. And so ngayon kay Akim, itatanong ako sa iyo, kung papipiliin ka, ano yung genre ng music na talagang hindi kung may ibang options, yun yung pipiliin mo, yung genre ng music na yun. Mm. Samo kasi dun sa no, dun sa mga we have different genres, no, when it comes sa mga music. And that genres, nakadepende din sa mga moods natin everyday. Eh. Kung say, for example, if malungkot ka, so ganitong genre yun sa'yo. Eh, hindi ka naman medyo, kung happy ka naman, ito yung genre na pipiliin mo. But it's not about, sa akin kasi it's not about the genre. It's all about, ano tawag nito, paano natin hikayatin yung mga marami pang mga kabataan to listen, especially sa OPM. It's about promotion of OPM songs, no, na talagang sa music kasi mas pinagyayaman natin, no, yung talagang pagka Filipino natin, and that makes sense na support kung ano yung atin, sariling atin. I didn't mean na huwag kang makinig ng mga K-pop songs, huwag kang makinig ng mga western songs. Wala akong sinabing gano'n. Akin lang, of course, mahalin natin kung ano yung akin, no? It doesn't matter kung may gusto ka rin pakinggan na ibang songs na hindi OPM, but as long as magkakatilikin din natin kahit pa paano kasi atin yan it represent our identity as a Filipino. So, kailangan natin na i-promote o mahalin yung musikang Pilipino o yung OPM. Ikaw ba, Rhea? Sa panong paraan mo mahihikayat, no, na yung mga kabataan na mahalin o tawag nito, mahalin o suportahan ang OPM o yung musika Pilipino in different So, genres na to. uh, paano ko mahikayat or maano yung mga kabataan? Yun ba yung Oo. tiyakin? Kung paano Mm. kaya? Paano mo So hikayatin yung bilang mga kabataan, kabataan na sige, go. Guess mo na. okay. Mm. Bilang kabataan, Mm. ako ay nahumaling din sa original Filipino music. So, mas pinipili ko yung makinig kasi may mga mga kantata ang PM na yung parang familiar na talaga sa atin, yung napapagod tayo, and may mga kanta din na hindi natin pinag-aralan, pero nakakanta natin. So ayun. So paano ko ba yung hihikayatin? Syempre, sa simpleng pagpapatugtog lang siguro, 'di ba? Simpleng pagpapatugtog Mm. with that speaker, especially kapag nag-jam kayo with your family, hindi nawawala yung video, okay, 'di ba? So ayun, piliin Oo. natin kumanta ng mga
songs, magbabanding tayo, and Mm-mm. hindi natin please kasi sila na ito, pipilitin natin, hindi natin kailangan silang pilitin na dapat ito yung pinapakinggan mong mga music kasi ito yung sariling atin. Hindi mo naman dapat gawin yung mga ganyan. Siguro ipaparealize lang natin sa kanila yung parang, uy, parang mas maganda to, mas magandang pakinggan to kaysa sa pinakikinggan mo ngayon. So try mo kaya. I'm the kind of Oo. person. I'm No, not ganun. pleasing I'm not pleasing anyone Mm-mm. na yung ano ko dapat gusto mo din. Kung ano yung ginagawa ko, dapat ginagawa. Oo. Ayun, I will let them muna ipapatry ko sa Mm. kanila, ganun. Sige rin, hindi na wala namang mawawala sa atin. Suggest natin yung mga ganitong bagay, di ba? Na mas maganda, ganun. Mm-mm. Pero happy naman ako na yung pinapakinggan ko bilang isang kabataan is yung mga OPM song. Parang hindi na naman siya nawawala sa vocabulary. Uy, vocabulary yung mga OPM songs. And mas maganda siyang pinapakinggan kapag yung oras is parang magnanap ka kapag tuwing 3:00 ng hapon. Mas nice Oo. na yung mga OPM songs. And kapag galing sa radyo kasi parang yung oras na matutulog ka na, and yung Mm. pinapatugtog is OPM, especially yung mga kanta nila Morissette, nila Sarah G, Mm. at Mm. nila Gary Valentino, yung mga tanyag at mga veteranong singers ng OPM. So, Mm. yung mga kanta na para sa kagaya ng yung music na Hiraya by, sino nga yung kumanta niyon? Ikaw ang Hiraya. Yung ganun-ganun na kanta. Ah, yeah. Ganun ba yun? Gusto ko Ganun ba yun? pinapak Hindi ko din alam, nakalimutan yung music. Ay, yung lyrics. So, Mm. akong makinig doon Kuya Akim kasi nakaka-alive siya bilang isang mag-aaral na kabataan. Parang ipakita mo kung Mm. sino ka. Parang yun yung Oo. music ipakita mo na hindi kayang-kaya mo, ganun. Parang yun yung Mm. um, bahagi ng music. So, ikaw, Kuya Akim, di ba? Same question pa rin. Ano ba to? Mm. So, paano mo ang kabataang mag-aaral, di ba? Paano mo hikayatin yung kagaya natin, mga mag-aaral na Mm. hikayatin sa sariling atin natin ng musika, yung OPM? Mm. Actually, no, sa USM, actually, maano mo yan. May counter mo rin yan that we have our indie guy. Supposedly, wala na, di tayo mag-indie guy this, because diretso tayo sa Kalilini, which is station na with, with the main campus, no, USM main campus sa Kalilini Festival. So, doon natin mahihikayat yung mga kabataan to listen an OPM song. Kasi more in OPM tayo doon eh. Then, of course, our college fest will be held on October. May mga singing competitions din, may mga battle of the bands. Still, ang pinapatuto doon is mga OPM din. And yun yung maganda kasi nga, di ba, it promotes Filipino, what do we call it, Filipino music na talagang nakaka-excite, nakaka-excite na tawag nito pakinggan o dapat tangkilikin o tawag nito bigyan ng kahalagahan. Kasi ganun tayong mga Pilipino na tawag nito. We love music. Kami sabi mo kanina sa mga videokehan, usong-uso yung mga ganun na talagang birit kung ganun yung yung tawag nito, yung impact nito sa mga Pilipino. So gusto ko lang din matanong din sa iyo tawag nito. Gusto ko malaman mula sa iyo, Rhea din na sa tingin mo ba ano yung mga epekto o paano nagkakaroon ng epekto ang music no sa mga kabataan na nasa kasalukuyan kasi nga 'di ba tawag nito ano pa ba yung mga pwede nilang maging epekto nito sa kanila o may pagbabago ba once they listen tawag nito music kanon. So sa tingin mo ba meron bang mga changes na mangyayari o ano yung mga epekto nito sa kasalukuyan? Siyempre, kung tinatanong kung ano
changes ba? Oo naman, may changes siya sa lifestyle ng isang tagapagpakinig. Kasi kapag there's a certain genre na pinapakinggan natin patungkol sa ano, kung sa mga binasa na yan, just like sa mga kanta ni, kung familiar ka kay Heb Abdi, kasi yung kanta niya is parang swag lang yung parang binata na paastig-astig lang, Mm. parang ganun yung Oo. ano ano lang yung parang tao sa bahay, yung walang nagagawa, Mm. ganun, parang ganun ng isang yung kanta na yun. Siyempre naapektuhan yung lifestyle nila, parang ano na lang yung parang ang swerte parang nakahilatad lang ganun, humihintay Mm. lang ng kung kailan kakain, parang ganun. Mm. Yung matatamad na mga kabataan, parang ganun, parang kapag may mga kanta talaga tayong napapakinggan, kagaya ng eh, if you are a fan of Taylor Swift, syempre Mm. yung Mm. paano siya mag-concert, 'di ba? May mga Mm. yung, Mm. parang nabubuwang na sila sa kanta sa kanta ni Taylor Swift, parang Oo. parang nagiging ano tawag yun? Yung parang na-idolize na nila yung certain singer Oo. na nagiging happy nila yung paano mamuhay ang isang singer. And Mm. pang kasi one of the Ten Commandments kasi na nasa Bible, 'di ba? You should not Mm. idolize. Di ko alam kung di ko alam what number 'yon. Basta you should not idolize someone, 'di ba? Dapat yung panginoon lang natin. And pangit siya. Okay lang naman na kahit paano nasusunod natin kasi mahanga tayo sa mga pieces, mas pieces nila. And wag lang natin hayaan na Mm. ng ilusyon na dapat magbunto din tayo gaya ng mga singer na yan. Kung epekto, kung nating na kainin tayo ng ganong sistema. Siguro, yung mga ano na lang, yung mga nakakabuti sa atin, yun yung natin, yung, yung, yung mga kantang nakaka-inspire, yung mga kantang na, nasa feeling nating growth natin, yun yung mga dapat pakinggan. Kasi I believe na talagang nakaka-affect sa pamumuhay ng isang tagapag. So, kung Mm. sa'yo, Kuya, ano ba, parang maapektuhan ka, naapektuhan yung pagkatao mo sa ganong musika, parang ganon. Ganun, no? Parang ganun naman talaga, ano, that talagang nai-influensyahan tayo ng mga music. Especially, yung aso, nakikisabit. Ayan, that it's okay, no? Go lang dyan, doggy. Ayan. So, in a field of, in a music industry kasi talaga, ang daming genre just like sabi mo kanina. Somehow it shows Filipino cultures. Just like yung sabi mo kanina na yung tungkol sa courtship o yung panliligaw. Yung naging norms natin na once you're a woman, kailangan ikaw yung ligaw. Ikaw, ikaw dapat yung kinokontasan. Once na lalaki ka, syempre ikaw yung mag-confess. Ganon. What if torpe yung lalaki? Yung parang ganon, yung parang song yun, wait lang, pangarap lang kita by, I don't know, parokya ni Edgar ba yun? Correct me if I'm wrong ha. Pangarap lang kita, yung parang ganon, oo. Yung, yung ganon. Pero Sa marami pa yung o dalawang singer, singer nila. mm, dalawang ano yun girl at saka yung boy is parang member ata yun ng banda, parokya ni Edgar. So, yung parang ganon, it shows Filipino cultures din na maalala natin, ay, ito pala yung kultura natin. Ito pala how the deliberation of the song will happen. In that music, na talagang may impact talaga sa mga tao, ganon. Of course, yung dilaw ni Maki ngayon na talagang trending, no? Yung talagang pinagkakaguluhan ng mga ngayon. Of course, ng sambayan ng Pilipino na rin, oo. Ng mga kabataan, kasi nga, di ba, nakakilig din kaya yun. Ayun, you fail una-una, tapos ang ending is, ayun, you found someone na makapagpapasaya sa'yo, parang ganon.
Then, of course, marami tayong mga music na sumasalamin sa kultura, tradisyon ng isang Pilipino. Kaya hinikayat namin ang lahat sa inyo na to listen tawag ito, OPM songs. So that, ayun, mas maging open yung minds natin when it comes promoting Filipino culture. So gayon pa man, no, dahil nga linggo ng musikang Pilipino ngayon, so ano yung magiging gusto mong tawag nito? Ano yung gusto mong maging message, no, sa lahat ng mga Pilipino ngayon na tawag nito, na nakikinigan o kinahiligan na tawag nito, na paano nila pahalagaan o paano nila mahalin ang sariling musikang Pilipino. So, paano nila tawag nito, ano yung mensahe mo sa kanila para pahalagaan at mahalin ang musikang Pilipino? Go ahead, Rhea. Go ahead, Char. Mm-mm. Parang seryoso. Uy, seryoso. So, ayun. So, siguro message ko sa mga Pilipinong nanonood ngayon ng live natin. So, kaway-kaway naman kayo dyan. Kung talagang, tayo, no? Buhay na buhay. Yung feel ko, buhay na buhay yung mga live viewers natin ngayon. So, ayan yung magiging message ko sa inyo. Para sa atin na lang din, no? Na huwag nating hintayin yung panahon na yung mga kanta natin is mawawala or malelesenan yung impact nito sa atin. And habang may panahon pa, kayatin natin yung isa't isa na ayun, magkaisa tayo. Yung mga musika na dapat na pinapakinggan natin, yung may magagandang impact sa atin, yun lang muna yung unahin natin. Siguro hindi naman bawal, no, na makinig sa iba, pero mas uunahin natin yung mas tama at mas nakakabuti sa atin. And dun sa mga patuloy na sumusuporta sa talagang yung musika na gawang Pilipino, ayun, I am happy na naging nag-initiate tayo, no, na hindi na natin kailangan pagsabihan na yung dapat natin gawin sa mga bisita. Kasi tayo lang naman yung nakakapag tayong mga Pilipino lang naman yung pwedeng gumawa nito kasi ang pangit naman siguro pag yung mga Amerikano, pero yung may mga taga-ibang bansa na nakingiligan na kumanta ng OPM. Napapansin ko yung mga Amerikano, may iba na familiar sa ganitong kanta na yung iba kumakanta pa nga sila ng Bisaya. So, yung napansin yung mga yung mga Amerikano sila pero yung mga Amerikano sila pero yung kino-compose ng kanta is Bisaya song, 'di ba? Nakaka-happy 'yon kasi sino mag-aakala na mga foreign countries is familiar sa language natin dito sa Pilipinas. 'Di ba? Kahit nga yung Mm-mm. ibang bansa, 'di ba, nagagawa nilang tangkilikin yung mga musika natin. Why not tayo Mm-mm. din? 'Di ba? Ipakita natin na proud tayo sa mga nandito sa Pilipinas, ng mga gawang Pilipino, ng mga musika. And ayun, continue to prosper and inspire others with your music. Ikaw naman, Kuya Akim, ano yung Ayun. magiging no? Oh, parang naalala ko yung sinabi mo kanina na parang mga Americans din, they sing Bisaya, they compose a song na Bisaya. I think yun siya. May Morena Girl. Oo, Na yun! para sa imuha. I'll go and travel Oh, halfway round the world. My Morena Girl. Memorize. O, naalala ko lang yung mga phrase na yan. But, of course, sama ka doon, no, na kailangan natin, no, mahalin, piliin, palagaan ang musikang Pilipino kasi nga, di ba, sumasalamin ito sa pagkakilala natin mga Pilipino, higit sa lahat, nagagamit din natin ang musika upang ibahagi sa buong mundo paano man yung tradisyon, kultura, o ating pinaniniwalaan. Dahil nga, di ba, ito also ang culture na pwede nating maibahagi ating, of course, mabigay o may pasa, generation by generation. At kung wala tayong musika, so ano na lang yung kultura na pwede natin ipasa sa mga next generations. So I think mahalaga na mapahalagaan, mahalin, no? Especially ngayon, no, minsan kasi yung mga kanta na nag-exist noong mga 2000s, 1990s is sumisikat
pa rin, bumabalik na sa musika. Just like yung Jopay. Jopay ni Mayonnaise. Kung naalala niyo yun, talagang medyo nag-hit yun. Oo, Jopay. Oh. Joke. Dadan, Oh. yung Jopay. Oo. Actually, tungkol ito kay Sex Bomb Jopay. No? Parang, Oo. ganun yung mga examples na mga songs na talagang nag-e-exist na minamahal pa rin hanggang sa kasalukuyan. So, ganun ka-talented yung ating mga Pilipino na may bigyan natin sila ng kalagahan, mahalin. Kasi nga, di ba, sila ang kumakatawan sila sa ating bansa na siyang, of course, nagpo-promote ng ating kultura, tradisyon, and parang doon lang umikat yung message ko, no? So, super ganda ng mga musics natin, no? Mga Kalambag Nation, mga kapatid natin sa Kalambag, mga viewers. Ang ganda-ganda ng mga music natin kung tutusin. Naway mahalin natin ito, pahalagahan, no? Bigyan ng respeto. At of course, ipakilig na rin, no? Kasi nga, di ba, tawag nito, hindi lamang ito pagbibigay ng saya, aliw, no? Not just for entertainment lang, but also, no? To identify who is Filipinos. Sino yung mga Filipino, mga talented, no? Na hanggang ngayon, mga skillful na mga Filipino. Kasi kilala talaga tayo bilang mga biritero at biritera pagdating sa musika. So ayan, isang napakagandang hapon sa ating lahat. Isa na naman po topic ang ating natapos dito sa Kalambag. Kahit nga lang po dalawa lang kami ni Rhea at least naitawid po namin ng maayos ang aming programa. Ayan po, no? Sa mga hindi po nakadalo, no, na mga kasama namin, pasensya na po kayo. O sa mga, of course, sa mga manonood natin, no, pasensya na po, ano, humingi kami ng tawad kasi nga, di ba, may mga instances talaga na nangyayari na hindi namin inaasahan. So, I hope you understand and next week, sana supportahan niyo pa rin po ang Kalapag. So, para sa pagbubuod ng ating pag-usapan ngayong araw na ito, ayan, nandiyan si Rhea para isa lahat o ibuod ang napag-usapan ngayong araw na to. So, take it away, Rhea. Mhm. And thank you, Kuya Akim. No, nakakasal na kami ng dalawa ni Kuya Akim. Pero happy pa din kasi nandyan si Kuya Akim, no, kasama ko ngayon. And sa mga kasamahan Oo. namin doon, may mga susunod pa naman na Sabado, di ba? Marami tayong Mm, opportunities na magsama-sama na naman. So, ayun, to sum mm, up our live episode for this Sabado is patungkol sa Linggo ng Musika. Napag-usapan natin kung ano yung iba't ibang hilig, no? Ano po yung mga para sa amin, ano po yung mga naging goal ng mga music, ano po yung nagagawa natin, ano yung mga impact nito sa sa mga buhay ng mga mag-aaral ng mga kabataan. And I am mm, very happy kahit sa kaming dalawa ni Kuya Aki, marami kaming napag-usapan na mm. mga gagandang mga musika. Nandun din yung mga negative impact at positive impact ng music sa mga Mm, and sa susunod na live ka, no? Sana makasama namin yung wala ngayon. And Kuya Kim, mm. take it away sa ating mga announcements. Ayan, no, para sa ating mga mahalagang announcement, of course, no. Subaybayan niyo po ang Kalambag, kada Sabado po yan. Kada Sabado po yan, 1 to 2 p.m. po yan, no. Abangan niyo po kung sino pang susunod na lalabas dito at anong topic ang ating pag-uusapan. Ayan naman po, mamayang gabi po, 7 to 8 p.m. po yan. Meron din po tayong Senior City. Wala siyang pag-aaralan natin at tungkol sa paano magpahaba ng buhay. Kumbaga lifelong learning for adults. Yan. And of course, lastly, para magkaroon ng mas inklusibong lipunan, nandyan pang intonasyon at inclusion na every Wednesday po yan, 3 to 4 p.m. po yan. At bago po kami magwakas for this afternoon, ayan. So, gusto kong pahirit kay Rhea. Mhm. Ready ka ba, Rhea? Ganito yan. So, Sige po. actually, it's a trending pa until now, no? Parang sabihin mo na, no? Mahal ko ang musika Pilipino, of course, lang. So, dugtungan mo na. Oo. Gets mo, Rhea? Sige, Sino una, ikaw? Ikaw. Oo. Sino Go ahead. mahal ko ang ano nga yung tinakay Mahal mahal ko ko ang ang musik musikang, mahal ko ang musikang Pilipino, of course, lang. mahal ko ang musikang Filipino. Of course, mahal ko ang OPM songs. Ikaw Ayan. naman, Ako na. Sige.
Mahal ko ang musikang Pilipino. Of course, Maki, sana ako ang dilaw ng buhay mo. Charot! Charot! Oh, joke lang. Ganito yan. Ah, mahal ko ang musikang Pilipino. Of course, lahat ng musika ay aking patutugtugin mamayang gabi. Ayan. Pero dalawa na yung entry ko. Kayo na bahala. So, muli po ako po. Ako po ang inyong lingkod, Kuya Akim. Kasama po si Rhea. Ayan, kaway-kaway ka naman dyan, Rhea. Kaway-kaway. Oh, Ayan. Ito ang Kalambag. Ayan. See you po bye. next week. And God bless us all. Bye-bye.